kaparmers, mayroon na naman naglambing sa ating mga alaga. Ayan o. Dami yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, malaki. Sugat. Grabe yung sugat oh. Half day yan. Silip na ito. Ano yung kumagat? Pala isipan talaga kung ano yung pumupunta dito. Kung ano yung umaatake. Nakakapagtaka mga kaparmers. Dahil kung aso, bakit kailangan dalhin sa taas yung iba? Kagabi ito nangyari. Dami eh. Nakita naman ito. Mag 3 kilos na. Grabe. Walang may namatay. Pero grabe yung mga sugat nila. Inikot ko, sinurveillance ko, walang ibang dinadaanan. Pala isipan, may net oh. Yung net, walang sira. Dito, hindi makadaan dito. Doon, lalo na doon, napakasikip. At ito yung pala isipan. Silipin natin sa taas. Mayroong isang manok dinala sa taas, hindi naman kinain. Hindi natin alam kung sinipsip lang yung dugo, yun lang talaga yung kanyang pakay. Hindi ko pa kinuha kayo ng umaga, ngayon ay hapon naman kaparmers. Nagmamadali ako kanina dahil meron tayong order sa flower shop. Ngayon titingnan natin kung saan yung sugat yung manok. Kukuha tayo ng pangsungkit dahil nasa bubong. Ito. Mga 3 days na siguro yung nakalipas kasi dry na siya. Hindi natin napansin na mayroong dinala sa bubong. Matagal na ito mga kaparmers, siguro mga 1 week na. Kinain talaga mga kaparmers. Wala lahat ng laman loob. Kalahati kinain. Hindi ko na maalala kung ano yung manok natin na nawala. Dahil kung marami na tayong alaga, pag mayroon nawawala, hindi na natin na papansin. Lalaki ito no? Bakit kailangan pang dalhin sa taas mga kaparmers? Kung aso ito, hindi na kailangan dalhin sa taas at hindi makakaakyat kahit ganito. Ito lang naman yung pwede akyatan, no? Ganito. Grabe yung ginawa sa ating mga alaga. Hindi pa tayo nakakapaglagay ng CCTV mga kaparmers. Nabibisi. Mahuhuli din natin yan. Kalahating katawan nawala. Wala nang laman ng loob. Halos balahibo na lang at saka yung kabilang katawan, yung kanyang buto. Pero yung ating mga nabilimlim na mga manok, hindi naman kinakain. Yung gustong salakayin mga kaparmers,
yung Peking duck. Ano, may sisyo na. Nayaan ko yan sila. Dalawa yung naglilimlim. Dalawa yan sila. Dito yung isa. Nandito, malapit na rin itong mapisa, mga kaparmers. Ayan. Ayan yung mga itlog. Sa una, napaka payat ng coconut dwarf na ito. Ngayon, grabe. Ang taba. Ipapalusot natin yung dahon para makalabas. Yan. Tingnan natin. Ang ganda ng tubo. Ito yung magsisilbing sunshade sa ating mga alaga pag lumaki pa yan. Kaso grabe, bakit Peking duck yung palagi dinadali? Yung mga heritage chicken hindi naman pinapasok. Mas malaki pa nga yung butas ng heritage chicken kaysa sa Peking duck. Walang namatay pero grabe yung mga sugat, mga kaparmers. Pero sa tingin ko, wala atang mamamatay kasi malalakas. Tumatakbo pa. Makikita natin after 3 days to 1 week. Pati bayabas, ang lakas nilang kumain. Magsisimula na ako magtanim, mga kaparmers, sa ating red lady papaya. 20 pirasong butas yung aking lalagyan. Yung aking ginawa, malalim yung ating butas. Nilaliman ko yung butas para once na bumagyo sa susunod, yung kapit ng ating puno ay maganda. Yan. Para yung pundasyon ng puno pasok na pasok sa lupa, kumakapit yung ugat. Iwan ko kung tama ba yung aking ginagawa. Yan lang po yung aking pagkaka-analyze. Kasi yung papaya, napakahina pagdating sa bagyo. Lalo na pag maulan, natutumbaho yan. Ayan. Nasa ilalim pa yung ating papaya, mga kaparmers. Benteng butas yung ating inatanim ngayon. Bukas, kahit 10 or 15, araw-araw magtatanim tayo. Hindi na ako magbabayad ng tao para less expenses. Ito lang muna. Pauna. Sapal ng nyog, mga farmers, dahil nagkata kami kagabi.
Master? Jigger? Nasa loob kayo sa inyo. Wag na, wag. Para yan sa dalawa yung paa. Para sa apat ang paa, mayroon doon. Okay? Ganda ng katawan, no? Pwedeng isabong. Pero wag na. Baka yung tira natin matangkyo. Malakas pa siyang kumain mga kaparmers, pero iwan ko lang kung mabubuhay pa ito. Grabe yung leg, oh. Minat-ngat. Marami yan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grabe. Sana mabuhay pa to. Half day siguro niyan. Para may pagkaaswang yung tumitira. Parang sinisip-sip lang yung dugo. Wala namang pinatay kahapon. Lahat ng kagat sa leg.
Masyado nang mataas yung ating kamuting kahoy. Papatukan natin sa ating mga alaga. Bawas tayo. Sasabit natin to. Ito yung pinaka-snack nila. Tutukain ang tutukain dito. Ito yung nakaraan na saging natin sinabit. Puro balat na lang, oh. Yung isang buwig pinapahinog ko. Tapos isasabit ko dito. Mas maganda kasi pag hinog, kasi ubos lahat. Pag hilaw na isabit dito, kinakain naman pero kalahati-kalahati lang. Yung mga nasa pinakaloob, hindi nakukuha, sayang. Pero pag hinog, ubos nila yan. Ito ang isang alaga. Hindi maganda to. Naglilimlim tapos kumakain ng itlog. Iubusin mo na yan. May pagkain ka naman pero kumakain ka ng itlog. Ito kaya yung iba. Kumakain kaya to. Kumakain din pala sila ng itlog, mga kaparmers. Ipakain ko na lang kaya lahat ng itlog nyo. Ang damot ng itlog. Grabe. Nag-harvest ako ng Madre de Agua dahil yung mga stem nito itatadin ko din. Pinutol ko yung mga matataas na Madre de Agua, mga kaparmers, para sa ating mga alaga. Ito yung aking paghahati-hatiin, tapos itatanim ko para mas lalong dumami yung ating Madre de Agua. Ubus nila yan, mga kaparmers, kulang pa yan. Yung ating mga saging, sunod-sunod na yung pamumunga. Kung mayroon kayo nakikita ng mga kawayan na nagpakatayo, yung mga dalawang dangkal, lahat ho yan ay avocado. Ito nagsimula nang sumibol.
Sana naman hindi kainin ng kambing to. Ayan, oh. Nagtatanim ako ng mga avocado mga ka-farmers kasi bibihira na lang yung nagtatanim ng avocado. Dito sa probinsya, parang nawawala na. Pero ng kabataan ko, grabe. Yung avocado, nahuhulog lang, hindi pinapansin. Alala ko, napakarami. Libre lang kumuha sa mga kapitbahay. Pero ngayon, ang mahal na kasi ng avocado. Hindi tulad nung una, yung avocado walang pumapansin. Wala pa kasing market at napakamura nung unang panahon. Kasi napakarami. At hindi tulad ngayon na ang mahal na dahil ginagawang avocado shake, hinahalo sa mga halo-halo. Ang mahal ng market ng avocado ngayon. Yung ating mga saging, oh, pwede nang may harvest. Ito humahabol. Umiikot ho ako para pananggalan ng puso. Kasi pag hindi natatanggalan ng puso, hindi masyadong lumalaki yung ating mga saging na saba.